Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Itong sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon, na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maililigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kaniyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang panahon ni Propeta Oseas, ang kaharian ng Israel ay tinatangkang salakay ng Assyrian Empire. Kaya nanawagan ang Diyos sa bayan, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Talagang bumagsak ang kaharian ng Israel. Noong taong 722 BC, pinabagsak ng mga Assyrians ang lungsod ng Samaria at pinatapon ang mga leaders ng 10 tribes of Israel sa iba't ibang bahagi ng kanilang empire. Sana nakinig sila sa propeta. Sa halip na umasa sa mga political alliances at sa mga kabayong pandigma, umasa sana sila at sumunod sa Diyos. Ang Diyos naman ay handang magpatawad. Sinabi nga niya, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko siya ng walang katapusan sapagkat mapapatawad na ang aking galit. Mamahalin ko siya ng walang katapusan kasi mapapawi na ang aking galit. Inilarawan ng propeta ang mangyayari sa bayan kung sila ay susunod sa Diyos. Hindi natin gaano na-appreciate ang kanyang sinabi kasi inihami niya ang kagandahang loob ng Diyos sa mga puno doon sa Palestina. Mga tanim na hindi naman tayo familiar tulad ng namumulaklak, tulad ng liryo, gaganda tulad ng puno ng olibo, humahalimuyak gaya ng Libano,
Yayabong tulad ng puno ng ubas, magiging katulad ng sipres. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng kasaganaan na ibibigay ng Diyos kung sila ay lumayo na sa mga Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa at sumunod lang sa Diyos. Ang daan ng Panginoon ay matuwid at doon dapat tumatahak ang mabubuti. Aalamin at unawain ito ng mga matatalino at marurunong. Ang ganda ng pagsasalarawan ng propeta kung ang bayan ay sumunod sa Diyos. Sa kasawiang palad, hindi sumunod ang mga leaders at ang mga tao. Hindi sila naging matalino, kaya tuloy bumagsak ang bayan. Nawala ang 10 tribes of Israel nung sila ay napatapon sa iba't ibang lugar. Kaya ang naiwan na lang sa mga Israelita ay ang 2 tribu na nasa ilalim ng kaharian ng Huda sa Jerusalem. Ang tribu ni Huda at ang tribu ni Simeon. Ang mga propeta ay gumagamit ng maraming pamamaraan upang ang mga tao ay pukawin at ilapit sa Diyos. Kung minsan sila ay nagbabanta, minsan naman inaanyayahan ang mga tao upang sila ay bumalik loob sa Kanya. Minsan sila ay tinatakot at minsan sila ay inaakit. Sana makinig tayo sa mga pahayag ng Diyos. Huwag matigas ang puso. Maaasahan ng Diyos. Tama ang sinabi niya, ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Nananawagan ang Diyos sa atin. Tinig ko'y iyong pakinggan, sabi ng Poong Mahal. Pakinggan natin ang utos ni Maria doon sa kasalan sa Kana. Ano maipagagawa sa inyo ni Jesus, gawin ninyo. Diyan natin mararanasan ang himala ng Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.